Alam niyo po ba yung kantang Happy Day? Well, meron po ko sasabihin, well, that's the grandest day. The moment believers will see the Lord Jesus Christ face to face for the very first time in an event that is imminent and we are waiting right now. Ito pong event na ito ang atin pong pinakaaabangan na kung tawagin ay ang pagdagit, pagtaas o mas kilala bilang rapture of the church. It will happen. Nagluluwat ka, natatagalan, pero mangyayari. Alam niyo po ang Bible, hindi po niya saklaw. Okay? Kung ano yung iniisip mo. Kasi ang nasasaklawan po talaga ng Biblia ay ang pang-eternal. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung iniisip mo, limited ka lang eh. Marami nagsasabi, hindi hindi natuloy, ganyan. Matagal pa. Pero mag-iingat po kayo sa ganyang mga katuruan. Dahil sabi po na aklat ng Pedro, di ba, maraming manunuya sa bandang huli. Sasabihin nila, nasan yung ipinangako ni Jesus na pagbabalik? Nangamatay na yung mga ninuno natin, pero ngayon buhay pa rin kami. Ito pa rin, parehas pa rin ang daigdig. Actually, kung titignan mo, tama po yung salitang parehas pa rin ang daigdig. Walang pagbabago sa daigdig, umiikot lang po. Yung mga nangyari noon, sabi ng Ecclesiastes, mangyayari ulit sa hinaharap. Ibig sabihin, mamatay man yung mga dating henerasyon, the same event, the same manner, the same, karakter ng mga tao, patuloy pa rin nandidiyan dahil lamang sa isang salita. Sin. S-I-N. The same. Kaya kung hindi mo masusolusyonan ng sin problem, there will be no hope for you sa buhay na walang hanggan. Because the sin problem is the main problem. Akala nung iba, yung mga nakukumit na sins, yun. Magkaiba yung sin sa sins. Yung sin, S-I-N, ayan po ang tinatawag nating sinful nature. Sin nature, Adamic nature, dapat matanggal sa tao. While yung sins committed, ito yung everyday na ating nagagawa, di ba? Maski Kristiyano, nakagagawa, of course. Pero ang importante, sabi ng 2 Korinto 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. Wala na ang dating pagkatao, lahat ay binago na. We are new creation in Christ. So yung sinful nature natin, Adamic nature kung tawagin sa ibang salita, wala na po yan sa atin. Kung paano tayo tignan ng Diyos ngayon, kung paano yung paggiliw at pagsinta niya sa kanyang minamahal na anak na si Jesus. Ganun tayong tignan ng Diyos Ama ngayon. Kung paano niya mahalin at inibig si Jesus, ganun tayo iniibig ng Diyos Ama sa kasalukuyan at forever. Okay? Dahil dyan, yung mga nagtiwala at naglagak ng pananampalataya kay Jesus doon sa ginawa niya sa cross, sila ang mararapture. Sila ang dadagitin. Na anytime, I believe mangyayari na po. Malay mo habang nagkakape ka mamaya. Malay mo habang mamaya papunta ka sa school, sa opisina mo, kung ano man ang pinagkakaabalahan mo. Di ba? I'm talking about those people na tumanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon at personal na tagapagligtas ng kanilang buhay. I'm not talking about to people na dinededma si Jesus, na parang wala lang si Jesus. Alam niyo po ba, last week we talked to some people, mga nakakapag-around the world po itong mga taong ito ha. We talk for business purposes. Dahil meron kaming proposal for some business tungkol sa mga lupa. Alam niyo po ba, nagkwento yung asawang babae. Galing sila ng Amerika. So, nakausap na namin, dumating na, pagod sa biyahe and all that. You know what? Sabi niya, ako nagpapasalamat ako kasi swerte naman kami. Akalain niya yung term na ginamit niya, swerte. Ma'am, correction po. Wala pong swerte sa Biblia, sabi ko. Hindi na ako nakatigil eh. Pati yung isang kasama kong mananampalataya. Blessed po tayo. Ay, oo, blessed pala ako. Kanya na. Binawi niya na. Pero blessed nga ba siya? Sa nakikita ko, masipag siya. Kasi ang Panginoon fair.
ang Panginoong Jesucristo fair. Pero ang totoong mga blessed, yung mga tumanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon at personal na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Tayo yung blessed. Dahil nasa atin ang pinagmumulan ng buhay, nasa atin ang buhay mismo. At yan ay si Jesucristo napako sa krus, muling nabuhay. At tayo ay ginawang mga anak niya nang tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Okay? Kaya yung babaeng sinasabi kong super yaman and all that, swerte ang tingin niya. Dahil sa sipag niya, kaya raw siya umasenso. Kinakwento niya, napansin niyo yung mga unbelievers, talagang binoboast nila yung kanilang, kakayanan, binoboast nila yung kanilang pwedeng magawa. Puro works nila kasi bata pa lang daw siya, masipag na siya. Talagang sinasabi ang taasan niya, na absent sa kwento niya, ang Diyos. Absent sa kwento niya ang Diyos. Absent ang Lord sa kwento niya. So sad ako. Kaya nung umuwi na kami, nakasakay kami sa sakyan, umuulan pa, malakas ang ulan, sabi ko, hindi pala sila, hindi nga believer sila. Kaya kailangan natin silang sharean ng Word of God. Okay? So, ito, kwento ko lang po sa inyo. Paano kung gano'n ang asal ng mga tao tapos nag-rapture? Maiiwan po sila. Why? Dahil sa kasalanan? Hindi. Dahil sa mga kasalanan nila? Hindi. Nope. Dahil sa sin nature. Dahil nandun pa yung Adamic nature. Yung Adamic nature ang kailangan maalis. Ang matanggal. Dahil pag nandyan yan, present yan, maiiwan ka. Maniwala ka sa akin, maiiwan ka. You will be left behind. You will be left behind. Taliwas sa mga turong naiwan daw kasi gumagawa ng masama, naiwan daw kasi hindi nag-Bible study, hindi nag-a-attend ng church, okay? Hindi nag-devotion, maiiwan na, hindi nag-devotion. Ano ba yan? Hindi po. Nope. Maiiwan ka dahil hindi ka naniniwala na sapat na yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pero pag tinanggap mo ito, happy day, blessed day. God bless po.